Dito sa Palayan, sa probinsya ng Pampanga, may iba raw na nakikinabang sa mga ani at peste para sa mga magsasaka. Ang mga dagang bukid. Ito raw ang walang palyang nagpapasakit sa ulo ni Tatay Crispin, 59 na taong gulang. So almost half nung ani ko, nung nawala. Malaking bagay yun sa isang mahirap na magsasaka, di ba? At dahil dito, apektado hindi lang kita, damay na rin pati ang puhunan. Pag lumusong ako sa bukid, may dala akong pamalong ganyan, ay, papatay ko talaga. Kung ang paniniwala ng ilan, kailangan lang tawaging mabait ang mga daga para hindi manira. Para sa mga naluluging magsasaka tulad ni Tatay Crispin, isa itong peste sa palayan. Bilang pamuksa sa mga mapamesteng dagang bukid, nasubukan daw ni Tatay Crispin na maglagay ng alambreng may kuryente sa gilid ng mga pilapil. Yun nga lang, delikado ito pati sa tao at iba pang hayop. Limitadong bahagi lang din ng palayan ang kanyang napaglagyan. Hindi lang isang magsasaka ang may problema sa mga dagang bukid, kundi ang buong bayan ng San Luis. Kaya bilang solusyon, inilunsad ng kanilang lokal na pamahalaan ang proyektong Wanted Mr. Rat. 5 piso sa bawat buntot ng daga. Yan ang alok ng lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga. Layunin ng proyekto na mahikayat ang mga magsasaka na hulihin ang bawat dagang bukid na namemeste sa kanilang mga palayan. Nang sa ganon, gumanda-ganda naman ang kanilang kita. Dagdag kabuhayan din sa kanila ang ibinabayad sa kada buntot ng daga. Kaya naman ang dating 5 piso kada buntot, ginawa na nilang 10 piso. Taon-taon 1 milyong piso ang pondong inilalaan para sa proyektong ito. Na kung tutuusin, maliit kumpara sa halaga ng pinsalang idinudulot ng mga dagang bukid. Base kasi sa pag-aaral, ang kada daga kayang umubos ng kalahating kaban o 25 kilong palay kada taon. Estimatedly 400 pesos in 25 kilos. So for the span of 2 years ng program ng Mr. Rat for 2020 and 2021, so naka-receive kami ng more than 300,000 pieces of tails ng rat. So kung i-compute natin is 300,000 multiply by 400 pesos na kayang sirain ng daga, is nakasave tayo or municipality namin is nakasave ng 120 million pesos for 2 years. Ang 19 na taong gulang na si Kennedy talaga namang kinakarir ang panghuhuli ng dagang bukid. Kahit baguhan sa panghuhuli ng daga, siya lang naman ang tinanghal na Mr. Rat 2021 dahil nagpasa siya ng 8,788 na buntot at tumbas lang naman yan ng tumataginting na 87,880 pesos. Kaya po ngayon hindi po ako nag-aaral. Dapat po per share carriage na po ako. Kaso lang po, walang perang pampaaral ng mga magulang ko. Ngayon po, ginagawa ko lang po, nag-iipon po ako. Pagkasapit na po ng gabi, mandadaga ako. Pagka po ng umaga, construction po. Grupo-grupo raw sila kung manghuli. Ang gamit nila, panguryente. Pero ang pinakasigurado at wala raw palya, ang pakikipaghabulan at mano-manong pagpalo sa mga pesteng daga. Pero teka, may gusto yatang humamon kay Kennedy pagdating sa paluan. Ang team captain at opposite spiker ng Philippine Men's Volleyball Team na si John Vic de Guzman na walang patawad sa kanyang mga spike. Pero atrasado naman kapag daw usapang daga. Hindi naman sa takot pero kasi nung bata ako parang pag tumadaan yung mga daga parang nakakadirin kasi hindi naman natin alam kung saan galing yun eh. So parang nakakatakot lang din makagat. Siyempre iba pa rin yun, may madadalang sakit sa iyo yun. Pero hindi ako takot. Aba wala nang atrasan. Pagkagat ng dilim kung kailan madalas lumalabas sa lungga ang mga dagang bukid, kanya-kanyang pwesto na ang grupo ni Kennedy kasama si John Vic. At ilang sandali lang,
Ilaw! Yun! Palato! Ayan o, palato! Oh! Ayun! Ang galing mo, boss! Makalipas ang isang oras, ang nahuling daga ni na John Vic umabot ng 15 na dagang bukid yung nahuli namin ngayong gabi. Ang gagaling nila manghuli. Sabi ko nga kanina, ang bilis nila, yung mata nila, alam nila. Tapos nakapaa pa sila. Unlike ako, nakabota ako. Makikita mo sanay na sanay sila at alam nila yung takbo kung daga ba yung tumatakbo sa damo or hindi. Nakakamangha dahil syempre ako first time kong ginawa to at naramdaman ko, athlete pa ako, kondisyon yung katawan ko. Pero naramdaman ko kung gaano kahirap. Kadalasan nga raw umaabot pa ng daan-daang daga ang nahuhuli ni na Kennedy sa magdamag. At kung ang buntot napupunta sa munisipyo, ang katawan naman panlamang tiyan. Naibebenta nga raw ito sa halagang 120 pesos kada kilo. At ang hindi nabibili, kanilang inuuwi para iulam. Pagdating sa pagluluto ng dagang bukid, ang pambato raw ng San Luis, ang local chef na si Virgilio. Eto na mga ka-wonder, yung pinakihintay natin kasi yung mga dagang bukid na huli natin kagabi, makikita na natin kung paano lutuin. Ang iluluto ni Virgilio, nilagat na daga. Kapag malinis na at natanggal na ang atay, ibababad muna sa suka ang karne ng daga ng 5 minuto. Babanlawan muna ito sa tubig at saka pakukuluan sa tanglad. Ito raw ang magtatanggal sa lansa. Igigisa sa bawang, sibuyas at luya. Sunod ng ilalagay ang dagang bukid. Lalagyan ng suka, tubig, mga pampalasa. Kanyamana, napakasarap. Tikman ninyo para malaman nyo kung gaano kasarap. Yung sabaw niya parang paksiw, kasi medyo maasim, tsaka masarap yung lasa. Para ka lang kumakain ng manok, pero malambot yung laman niya and malinamnam.